Sawa daw sa center na kailangang masuri. First time pala ng mga snakes na ito na masuri, no? Hindi rin nila alam kung ano yung gender ng mga snakes. Hindi rin nila alam kung gaano kabigat at gaano kahaba na itong mga snakes na ito. Oh, come on. Oh. Kinuha natin itong pagkakataon na ito na magawa itong mga parameters na ito, ma-fulfill itong mga parameters na ito so that they have a baseline information more or less. Sige lang. Kasama ko si Lilibet, ang bagong veterinaryo sa Albay Parks and Wildlife. Kami yung katawan. Oh, sige, go. Okay. Tapos ipupush mo pababa. Okay, 1, 2, 3. I think ito yung pinakamalaki sa kanilang lahat, pero we'll find out, no? For the new vets, maganda pagkakataon to train themselves. This can be a very good learning experience for them. Sige. Before mo bitawan, make sure wala nakakapit sa kamay mo. Kanina, hawak mo yung ulo. Ginawa kami yung katawan. Wala kang pakialam sa katawan. Pulupot yan, gagawin yan eh. So hawakan mo yung dalawang jaws niya. Ang turo sa amin sa jaws, dalawang ganyan. Lalo na kung malaki. And then, pag nahawak mo na, secure mo na, sila natutulong sa'yo. Minimum of 2 people always. Don't even attempt it, mag-isa ka lang. Okay, 5, 6. Hirap at nanghihina pala ang mga sawa dahil sa garapata. Nakikita natin dito ang daming garapata. They all concentrate sa head area. For some reason, siguro dito yung mataas yung blood supply. No? They suck in blood. And once they're engorged, bababa na sila para mangitlog naman. Okay? Sa may mata area. Nasa loob ng mata meron din. So yung nakikita nating kulay gray na yan na bilog-bilog, yun yung mga ticks. Most likely engorging themselves from the blood vessels. In fact, some of them were already severely infested. Napakahalaga na tinatanggal ang garapata dahil isang garapata can suck in blood. Yun, oh my God, look at that. Ayun yung mga ticks, oh. Ito yung eyeball at yung mga ticks. Ayan, nakakapit talaga sila doon sa loob. Most likely because yung kanilang scales are very tough, no? Matigas. Ngayon lang ako nakakita nito, grabe. Ganito pala yan. Pwedeng magdala ang mga garapata ng skin infection, anemia at pagkaparalisa. Kalaunan ay maaari rin itong ikamatay ng ahas. One adult female tick can suck around 0.5 ml ng blood a day. Isa lang yan. Imagine mo sa isang ahas, you multiply the number of ticks to around 300, 200, how many ml of blood is being lost because of this parasite? They cause anemia, they cause irritation, which may decrease their production, no? At saka they compete with their overall wellness ng mga hayop na ito. Ang isang ahas, nabulag na ang isang mata dahil sa mga garapata. I-check natin yung mata niya kung gaano ka-viable. Mukhang wala na talaga. Sira na. So they embed themselves doon mismo sa kaloob-looban. Eventually pala nasisira din nila. Most of them, the small ticks, doon sila sumisipsip ng dugo mismo sa sclera ng mga mata, sa malambot na parte ng eyeball. Yung kanyang hunting capabilities ay already compromised, no? So baka hindi na siya magandang candidate sa wild. Sa wild, natural sa mga hayop ang pagkakaroon ng parasite.
Pero dahil maaaring mawala ang mga ito tuwing papalit ng balat ang mga ahas, naiiwasan ang kanilang pagdami. Sa snout niya, meron parang break dun sa scales na sa gitna. Doon sila nagtumpukan. Kung titignan mo dito, parang dumi lang. Pero kung pag titignan mo doon sa special camera natin, tad-tad siya ng mga garapata. Itong mga garapata na ito, you can see a line of them na kung makikita mo parang kokoonte, pero when you look at them sa camera natin, dikit-dikit sila na sobrang dami. Oh. At yung mga garapatang yan, yung maliliit, nangitlog pa na mas maliliit pa sa kanya. Sa loob ng enclosure, kalat na ang mga garapata. Bumabalik lang din sila sa mga sawa. Majority of the snakes here were just brought here. Dinala galing sa mga kalapit bahay, dito dinadala, or yung iba sa kanila, ni-rescue na rin siguro nila at dito na lang inilagay sa center. Ito kanina isang heavily infested na snake, yung ulo niya, sobrang daming ticks. Natanggal natin yung mga garapata. Ito na yung itsura. One thing I noticed, some of them are good candidates to be released back into the wild. Ito mga bago lang to, wala pang garapata. Kailan dumating to? 4 months. 4 months na, pwede pa to. Pwede pa i-release. Maganda yung pangangatawan, hindi masyadong mataba, hindi masyadong mapayat, na maintain pa rin nila yung kanilang wild instincts, which is very important if you're going to